Bismillah, alhamdulillah. Nabi Syakri Sadri wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruhu lisan yafqahu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ang lahat po ng papuri ay nauuko lamang para sa ating tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ang pagpapala at habag ng Allah ay masa kanyang subog at uling propeta si Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang may bahay, sa kanyang mga kasamahan, at sa lahat ng tao na tumahak ng kanyang landas, ang landas ng Islam hanggang sa araw ng paghukom. Una po ay pinupuri po natin ang Allah. Ang Allah subhanahu wa ta'ala. No? Napagkitin ko yan kanina, ang pangalan ng Diyos, sinabi ni Yahweh. Sa lahat po ng mga propeta, ang tawag po sa Diyos ay Allah. Allah. So, gagamit po ako ng salitang Allah bilang isang Diyos para mas lalo po natin magawa. Actually po, ang topic ay patungkol sa relihiyon ng mga propeta. Relihiyon ng mga propeta. Naniniwala po kayo may mga propeta? Mabuti naman po. Kasi baka nag-explain ako ng tungkol sa propeta. Walang naniniwala sa propeta. Okay po, nabanggit ko po yung relihiyon ng mga propeta. Sino po nakakalam ano po yung sabihin ng relihiyon? Meron po tayo, iba-iba pong relihiyon po ninyo. Ano po? Iba-iba. Ano po yung sabihin ng relihiyon? Ano po? Samahan? Samahan. Parang organisasyon po yun. Ano po? Ano po? Paniniwala. Pananampalataya. Actually, nabanggit po kanina, nung unang nakapagsalita. Yung sinabi ng pamamaraan ng pamumuhay. Yun po ang ibig sabihin ng relihiyon. Sistema ng pamumuhay ng isang tao na nauukol o naaayon sa batas ng Diyos. Pamamaraan ng pamumuhay ng tao na naaayon sa kagustuhan ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng relihiyon. Dito po, ang relihiyon ay sistema o pamamaraan ng pamumuhay ng isang tao na naaayon sa kagustuhan ng Diyos. Binabasa po ako dito. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Ibig po sabihin, sa araw na ito ay ginawa kong kumpleto ang inyong relihiyon at ginawa kong ganap ang mga pangangailangan ninyo, ni'mah, at pinili ko ang Islam upang inyong magiging relihiyon. Yan po. Yung verse po na yan, galing po sa Quran. Ano po? Galing sa Quran. Ang Quran po ay salita na galing mismo sa nangisang Diyos. So binanggit po niya na kinumpleto niya ang kanyang relihiyon. At ang relihiyon po na tinutukoy, din al-Islam. So sa Arabic po, ang ibig po sabihin ng relihiyon ay din. Pag sinabi pong din, sistema po ng pamumuhay, pamamaraan ng pamumuhay. Naniniwala po kayo na tayo po ay nilikha ng nag-iisang Diyos, ang tao, si Adan po, yung unang tao. At lahat po tayo. Naniniwala po kayo na mayroon po tayong tagapaglikha. Di ba? Mayroon tayong tagapaglikha. So kapag nilikha mayroon tayong tagapaglikha, yung lumikha sa atin ay mayroon po siyang ibinigay na sistema pamamaraan ng ating pamumuhay upang mapangalagaan po natin ang ating buhay dito sa mundo. At hindi lang dito sa mundo, kapag tayo ay magpabalik na sa Kanya. Katulad po ng lumikha, gumawa po ng, halimbawa po itong speaker na ito. Yung gumawa po ng speaker na ito, hindi po yan binenta ng diretso po sa publiko. Hindi po. Ang gumawa po niyan, ay gumawa din po siya ng manual. Gumawa po siya ng manual para alam natin kung paano natin i-operate yung ano na yan, yung speaker na yan.
At doon sa manual, nakasulat po dito kung paano po pangangalagaan ng speaker na yan. Paano i-on, paano i-charge, paano i-kabit yung mga kuryente. Ganun po. At hindi lang po yun. Pag ipopromo po nila yan, ipapakilala sa publiko, gagawa po sila ng advertisement. At hindi lang po yun. Kapag ibibenta na po nila yan, ay kukuha po sila ng magdi-demo. Magdi-demo po, di ba? Pag nandun kayo sa mga tindahan, may nagdi-demo kung paano gamitin ito mga produkto nila. So tayo po ay nilikha ng nag-iisang Diyos. Ano pong tawag namin sa nag-iisang Diyos? Allah. So ang Allah, ito po ay hindi gawa-gawa namin na pangalan. Ito po ay nagaling mismo sa tagapaglikha. Yung tagapaglikha po, kay Adan at Eva, yung lumikha ng araw at buwan. Siya po mismo ang tagapaglikha ang nagsabi po ng kanyang pangalan. Halimbawa po sa panahon ni Moises, sino po nakakilala kay Moises? Magbigay ko ng papremyo siya. Ay tatanong po ako, ano po ang milagrong ginawa ni Moises? Unang, sige po. Inawi natin. Tama po yun. Tama po ba yun natin? Opo, hinati po. Kasi sila po sa Tagalog po kasi from Surigao po ako. Tama po yun. Pakiyan po po lang po. Nagbaso na, may pangkapi pa. So at least ang kilala nyo po, no? Si Moises na binigyan ng kapangyarihan ng panglalang, mahati ang dagat. Alam niyo po na kinausap si Moises mismo ng Allah, yung tagapaglikha, sa Mount Tur, sa bundok ng Tur. Di ba? Nung nasa Biblia yata. Nung umakyat siya sa bundok, ay nakita niya yung parang may apoy, nasabi niya, kukuha ko ng pangdatuntungan. Pag-akyat niya doon, narinig niya ang boses ng Diyos, salita ng Diyos. Sabi ng Diyos sa kanya, ito ay lumapit. At paglapit niya, sinabi sa kanya na, hubarin yung kanyang sandalias. Iba yung kanyang tinelas. Dahil siya ay apak sa huli na bundok na yun. Ngayon, tinanong ni Moises ang Diyos kung anong pangalan. Ikaw na nag-iisang Diyos, anong pangalan mo? Sumagot na po ang Diyos sa panahon po ni Moises. Si Moises po ay taga Middle East. Ano po? Arabo po siya. So nag-usap po sila ng kanyang tagapaglikha sa Arabic. Sumagot po ang kanyang tagapaglikha. Sabi po ng Diyos sa kanya, Innani anna Allah. Innani anna Allah. Ibig sabihin, katotohanan ako si Allah. So doon pa lang po sa time ni Moises, alam na po niya ang pangalan ng Diyos, ang pangalan ng Allah. Innani anna Allah. La ilaha illa Allah. Sabi ng Diyos, katotohanan ako si Allah, walang ibang Diyos maliban sa atin. Ang sabi ng Diyos sa kanya. Fa'budni. Sabi na, ibig sabihin, sanggahin mo ako. Wa aqimus salata li dhikri. At mag-alay ng pagdarasal bilang pag-alaala sa akin. Yun po ang inutos kay Moises ng kanyang tagapaglikha. So nagpakilala na po ang Diyos sa kanya. Katotohanan ako si Allah. So sa panahon pa po ni Moises, ang tawag nila sa Diyos ay Allah. Ano po? Yun po yung pangalan ng Diyos, Allah. Anong sabi kay Moises? Fa'budni, sambahin siya. Yan. So sambahin si Allah. Wa aqimus salat. Yung salat po, yung nakikita nyo po ang mga Muslim nagdarasal na lumuyo po at magpapatira pa. Yun po yung salah. Inutos na po sa time ni Moises na magsala, didikri bilang pag-alaala sa nag-iisang Diyos. Ayun, doon po tayo kay Yesu Cristo. Sino pong nakakaalam kay Yesu Cristo? Jesus Christ. Wala pong Kristiyano sa inyo? Meron? Meron taas na kami. No, si Yesu Cristo ay anak ni Maria, no? Anak ni Maria. Sige, magtatanong po ako, taga saan po si Yesu Cristo, my friend nyo? Oh? Jerusalem. O sige. Sino? Dalawa po kayo eh. O sige, dahil dalawa po kayo, sino po makasagot sa inyo ha? Saan ang Jerusalem?
lang po yung Israel. Sa panahon ni Jesucristo, wala pong bansang Israel. Ha? Jerusalem, Bethlehem, nasaan ba yung mga yun? Sa Palestine. Palestine. Ano po? Sa Palestine. Palestinian po sila. Ano po? Sige, Palestinian po sila. Okay. So, inutusan po ngayon ay si Jesucristo na ipangaral sa mga taga, ginamit ko kanina, sa mga taga Israel. Sino po ang Israel? Si Israel po, siya po si Jacob, si Propeta Jacob. Si Propeta Jacob, pinalitan po ang pangalan niya. Pinalitan ng Israel. Yung mga angkan ni Jacob, tinawag na angkan ni Israel. No? Mga angkan ni Israel, mga Israelita, yun po ang mga angkan ni Jacob. So, inutosan po si Jesucristo na mangaral po doon sa angkan ng Israel. Hindi po sa country ng Israel, sa mga angkan ng Israel. Ano po ang sabi ni Jesucristo? Sa Tagalog po, sabi niya, ay Arabic, sa salita po nila. Sabi niya, wa inna Allaha Rabbi. Sabi niya, si Allah ang aking Rabb, ang aking Panginoon. Sabi niya, wa inna Allaha Rabbi wa Rabbukum. Sabi niya, si Allah ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Fa'budu, sambahin natin siya. Hada siratul mustaqim. Sambahin natin siya dahil ito ang tuwing na landas. Yun po ang pinangaral ni Jesucristo. Pangalan na naman po ng Allah ang tinutukoy niya. Wa inna Allah, si Allah ang aking Rabb, ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Sambahin siya at ito ang tuwing na landas. So ano na naman po ang pangalan ng Diyos? Kagaya ni Jesus? Allah. Ano po ang mission niya? Sambahin ang nag-iisang Diyos. Ngayon, ang tanong, balik po tayo dun sa topic ko po. Ang relihiyon ng mga propeta. Sino po mga kasagot? Ito na po, final. Sino po ang unang propeta ng Diyos? Sino po? Abraham? David? Si Adan? Okay, si Ate. So si Adan, siya rin po ang unang tao na nilikha ng Diyos. Ano po? Si Adan, nilikha siya ni Allah mula sa alikabok, sa putik, sa lupa. At mula kay Adan, nilikha naman ng Diyos ang kanyang asawa na si Eva. At mula sa kanilang dalawa, lumabas na po ang maraming kalalakihan at kababaihan at kasama po tayo doon. So, ibig sabihin, nagaling lang po tayo sa pinakatatay natin na si Adan at pinakananin natin na si Eva. So, bakit po siya ang unang propeta? Ngayon, balik po tayo sa relihiyon. Ano ba ang relihiyon ng mga propeta? So, base sa ating definasyon, ang relihiyon ay pamamaraan o sistema ng pamumuhay ayon sa gusto ng Diyos. Ngayon, nung nilikha po si Adan, mayroon na po bang batas na ibinigay ang Diyos sa kanila, sa kanya? Mayroon na po, di ba? So, mayroon ng gusto ng Diyos na gawin nila at ayaw ng Diyos na gawin nila, batas. Kasi ang Islam po ay batas po yan. Mayroong mga batas na dapat sundin. Kaya nga po mayroong halal at mayroong haram. Di ba? Narinig niyo na po yun? Halal, ibig sabihin, ipinaitulot. Haram, ibig sabihin, ipinagbabawal. So, nung nilikha po si Adan, mayroon pong halal. Ano pong sabi ng Diyos kay Adan? Ngayon, manirahan ka sa paraiso na ito. Kainin mo ang lahat ng gusto mo. Halal po yun. Kainin mo lahat ng gusto mo, halal. Maliban lamang sa pulong ito. Mayroon po isang pulo na ipinagbawal sa kanyang lumapit. Kasi baka kainin na yung bunga na yun. Kung pinagbawalan siya, yun po ang pinatawag na haram. So mayroon na pong batas. May gusto, sabi ng Diyos, gusto niya, kainin mo alam, yung lahat ng gusto mo dyan, kainin ng asawa mo. At mayroon ayaw ng Diyos. At ngunit huwag mong kainin ito, huwag mong lapitan ang pulong ito. So mayroon na po yung batas, mayroon na po ang Islam.
Sinaway no? Sinaway na ng Eva. So parang nangyayari sa atin dito. Sinabi lang Diyos, kung matayo ng kami ng baboy, kumain pa rin ng mga tao. Diba? So yun ay pagsubok. Yung bungang kahan na yun, napakasarap sa paraiso yun eh. Ngunit sinubukan ang tao kung susunod talaga. Kaya sinubukan sa ng Diyos. So, hindi kayo mulat yan, huwag lang itong puno na ito. So dahil nga ang tao ay laging nagkakamali, nagawa na nila yun. So doon pa lang meron ng reliyon. Meron ng sistema ng pamumuhay sa paraiso. At yun ang dapat sundin sana ni Adan, ngunit kanyang labag. So anong nangyari nung nilabag ngayon? Pinarusahan ba sila kaagad ng Diyos? Wala, hindi. Impyerno sana sila. Ngunit anong sabi ng Diyos sa kanila? Bumaba kayo sa paraiso na ito. Kasi hindi nararapat dito tumira yung mga taong mayroong pagsuway sa Diyos. Kaya binaba sila sa mundong ito. At sabi ng Diyos sa kanila, at paghihirapan na ninyo ang kakainin ninyo. Kaya tayo ngayon ay nagtatrabaho upang para lamang tayo ay makakain. Ngunit sabi ng Diyos sa kanila, ngunit huwag mangamba. At kami ay magpapadala sa inyo ng mga batas, mga alituntunin. Kapag inyong sinunod, ay makakabalik kayo sa paraiso. So yun po ang mga batas na pinapadala ng Diyos sa atin. Magmula pa sa lahat ng mga propeta. Na kapag sinunod natin, kapag tayo namatay, ay babalik tayo sa paraiso. At kapag hindi natin sinunod, saan tayo pupunta? Impyerno. Alam pala ninyo ha? So yun, sumunod ang marami ng mga propeta. Kay Noe. Ano po ang miracle na ginawa ng propeta Noe? Gumawa ng barko. Ganun din. Kay Noe, nagpadala na naman ang utos ang Diyos ng utos kay Noe. Si Noe ay nangaral sa loob ng 950 years. Ano ang pinangaral niya? Sambahin lamang ang nag-iisang Diyos. Ang Allah. Sambahin lamang ang nag-iisang Diyos. Ngunit ang mga tao ay hindi naman sumunod. Kaya pinarusahan sila ng Diyos. Anong ginawa sa kanila? Ang paulan ng Diyos ng ilang buwan hanggang bumaha. At ang naniwala lamang sa Kanya, yun lang sumakay sa bangka. Sino yung mga yun? Pamilya lang na. Diba? At mayroon pang isang anak na hindi sumakay. Namatay. Hanggang sumunod na naman ang marami pang propeta. Si Moises, pinadala na naman siya ng Torah o yung Ten Commandments. Napapalog ng Ten Commandments. Katingin po ninyo, magkakaiba ba ang relihiyon ni Moises at ni Noe at ni Adan? Magkaiba? Isa lang, hindi no? Isa lang kasi isa lang yung Diyos na nagsuma sa kanila eh. Ha? Hanggang dumaan pa si Abraham. Ano yung masalat, peace be upon him. Ha? Si Abraham, napakarami. Si Solomon, Sulaiman, si David, Dawood, na pinagalan ng Salmo ni David at si Jesus. Pinagalan. At si Jesus, ano ba yung pangalan ng mga Muslim? Ano ba ang sabi ni Jesus? Kala hindi ni Abdullah. Sabi nga, katotohanan, ako ay lingkod ni Allah. At ang kitab at pinagalan ako ng aklat, yung gospel. Waja'alani nabi at ginawa niya ako propeta. So si Jesus ay alipin o lingkod ni Allah na binigyan ng aklat at ginawang isang propeta. So sa tingin po ninyo, ano pong relihiyon ni Jesus? Magkaiba ba sila ng relihiyon ni Moises at ni Abraham at si Jesus? Magkaiba po ba? Hindi po, no? Kasi isa lang ang Diyos nila. Anong relihiyon nila? Yung pagsunod lamang sa gusto ng Diyos. Pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Sa time ni Abraham, tinawag po siyang Hanipa. Kung po sabihin ng Hanipa, sumasamba lamang sa nag-iisang Diyos. Sumasamba lamang sa nag-iisang Diyos. Sumunod ang maraming propeta, ganun din.
Itinuro ng mga propeta na maniwala at sumamba lamang sa nag-iisang Diyos. So, isa lang po ang propeta nila. Si Jesus ay hindi Kristiyano. Kasi ang ibig sabihin ng Kristiyano, tagasunod ni Kristo. Si Kristo ay tagasunod sa Diyos. Tagasunod sa kagustuhan ng Diyos. At yun po ang ibig sabihin ng Islam na pinaliwanag ng ating kasamaan kanila. Ang Islam po, mula sa salitang aslama. Ano po? Ang Islam, mula sa salitang aslama. Ang ibig sabihin, pagsuko sa Diyos. Pagsuko. Aslama, pagsuko. Mula din ito sa salitang salam. Ibig sabihin, kapayapaan. So, ang pinaka-meaning po nito, ang Islam ay pagsuko sa Diyos nang sa ganon ay makamtan mo ang tunay na kapayapaan. Pagsuko sa Diyos nang sa ganon ay makamtan mo ang tunay na kapayapaan. So, ang lahat ng mga propeta, isinuko nila ang kanilang sarili sa Diyos. At yun po ang misyon nila sa mga tao, isuko ang sarili sa nag-iisang Diyos. At isa lang ang Diyos nila. Anong pangalan? Allah. Ang pamamaraan nila, tinawag na Islam. Ano po? Kasi ang Islam, pagsuko sa Diyos. Ang lahat ng propeta, sinuko na nila ang kanilang sarili sa Diyos. Sabihin ng pagsuko, sumunod sa mga gusto ng Diyos. Hindi po ba yung mga kriminal pag-nahuli? Suko, pagsumuko na sila. Pag sinabi ng pulis, dapat din sila. Lord din sila. Tapos kamay. Yun po ang pagsuko. Pag sinabi ng Diyos gawin mo ito, gawin mo. Pag sinabi ng Diyos bawal ito, huwag mong gawin. So yun po ang pagsuko sa Diyos. At tinawag po ito na relihiyon. Bakit po? Kaya po tinawag na kumpletong relihiyon din ang Islam. Kasi po, ang pamumuhay ng isang tao dito sa mundo ay mayroong sistema. Katulad ng sabi ko kanina, ang relihiyon ay sistema o pamaraan ng pamumuhay. So, ang pamaraan ng pamumuhay ng isang tao, kapag sinunod niya ang mga pamaraan na gusto sa kanya ng Diyos, ang tawag sa kanya ay Muslim. O, ang tawag sa kanya ay Muslim. So, pagsunod sa gusto ng Diyos, kumpletong pagsunod po. Ang ibig ko sabihin, kumpletong pagsunod. Lahat po ng aspeto ng buhay ng isang tao. Lahat ng aspeto. Halimbawa sa pagkain, mayroong batas na sinusunod ang mga Muslim. Yung gusto lang ng Diyos na pinahintulot ng Diyos na kainin, yun ang pinakain ng Muslim. Yung ipinagbawal ng Diyos, iiwanan ng Muslim. Sa pananamit, yung gusto ng Diyos na pananamit ng mga Muslim, sinusunod ng mga Muslim. Yung ayaw ng Diyos na pananamit, iiwanan dapat ng mga Muslim. Sa pag-aasawa, yung batas na pinadala ng Diyos, yun ang dapat sundin ng mga Muslim. Yung mga ipinagbabawal, katulad po ng pagsasama na labas sa kasal, ng pinagbabawal sa Islam, kaya yun ay sinusunod din ng mga Muslim. Alam niyo po ba na kahit sa pag-CR, yung pagpasok po sa kubeta, yung banyo, pag mag-CR po, mayroon pa ng pamamaraan sinusunod ng mga Muslim. Tingnan nyo ang sistema ng pamumuhay ng isang Muslim. May batas na sinusunod. Pagpasok sa CR, hindi pwede mauna ang kanang paa. Kailangan kaliwang paa. At bago pumasok sa CR, may dasal na binabanggit. At paglabas sa CR, may dasal pa na binabanggit. At kapag nandoon ka sa loob ng CR, may mga ipinagbabawal. Katulad ng pagkakanta, pagbabasa ng mga newspaper na ginagawa natin. Di ba? Pero yun ay may mga batas. Alam niyo po ba, kahit sa pagtulog ng isang Muslim, may batas yan sinusunod? Pinagbabawal sa pagtulog ng nakadapa dahil ganyan matulog si Satanas. Ganyan po, ang isang Muslim, mayroong mga pamaraan na sinusunod. Alam niyo po ba, na pagkakain ng isang Muslim, ay mayroong isang sinusunod na pamaraan. Kakain siya sa gamit ang kanyang kanang kamay. Kahit kaliwete ka, ay sanayin mo ang kanan mo na pagkain. Dahil pinagbabawal, kumain ng kaliwa. Bakit? Dahil sinabi ng propeta, huwag kayo kumain ng gamit ng kaliwa. Dahil ganyan kumain ang Satanas. So ganyan po, ang moral ng mga Muslim. Alam niyo ba, yung pagbatian ng kapayapaan, ang mga Muslim pag nagsasalubong, nagbabatian ng kapayapaan. So lahat, mayroon po, pinapakialaman lahat ng Muslim. No? Ibig sabihin,
sabihin ang pamamaraan ng pamumuhay namin dito sa mundo ay naayon lamang sa kung ano ang gusto ng Diyos. Ngunit, huwag kayong magtaka. Kung may makikita kayong Muslim na pasaway. Kasi ang tao ay pasaway. Katulad po ng pinito natin kanina, si Adan, nasa paraiso na. Ano pa bang hanapin mo sa paraiso? Pero kinain pa rin yung isang puno ng ngayon. Ay pinagbawal sa kanya. Samantalang paraiso ay lahat ng mga kagandahan, kabutihan nandoon na. Ano pa kaya tayo nandito sa mundo? Hindi ito paraiso. Maraming tukso. Kaya lang tayo magtaka. Kung may nakikita na tayo na pasaway pa, itong Muslim na ito, mayroon naman ang anak, ibawa sa kanila. Ang Islam po ay perfecto ang pamamaraan ng pamumuhay. Ngunit ang tao, maraming pasaway. Ito ba? Maraming pasaway. Kaya huwag natin tingnan ang ugali ng isang Muslim. Ang tingnan natin ang Islam. Yung turo sa kanya. Kasi ang Islam kinumpleto na. Kasi katulad ng sinabi ko, ang Islam ay kinumpleto na ng Diyos ang pamamaraan. Katulad po ng mga batas. Kasi ang reliyon mayroon po siyang batas. Sa time ni Moises, anong pinadala po sa kanyang batas? Yung Torah. At sa Torah ngayon, napapalag ng Ten Commandments. Meron 10 Commandments. Yung batas ngayon, applicable po yun sa time ni Moises. Pero sa time po natin, kulang po yun. Hindi lang po yung lang po ang magamitin natin. Kulang. Kasi sa panahon ni Moises, walang kotse noon eh. Walang TV. So yung batas na noon, applicable sa panahon niya. Ganun din ang Salmo ni David. At ang kalatas ni Abraham. Sa panahon po nila yun, applicable po yung mga batas na yun. Sa time ni Jesus Christ, ang batas na tinatawag na gospel, yung original po na gospel, hindi po yung Bible. Yung original po na gospel, ang tawag po doon is Injil. Yun po ay batas na ipinadala sa mga Israelita. Applicable sa panahon niya, ngunit nagkakaisa lamang sa utos na sambahin ang nag-iisang Diyos. Doon lang sila nagkakaisa. Pero sa mga batas kung paano pamamaraan ng pamumuhay ng tao sa mundo, ay hindi na po yun applicable sa panahon ngayon. Ang applicable po sa panahon natin ngayon, ang banal na Quran. Ang Quran, bakit? Ang Quran pinadala upang kumplituhin na ang lahat ng mga batas ng Diyos. Kumbaga ito ang the last and final testament of God. Kinumpleto sa Quran. Kinumpleto ng Allah ang kanyang mga batas. Napapaloob sa Quran ang mga panuntunan at ang mga batas. Wabayyinatin minal huda wal Furqan. Sabi ng Diyos, napapaloob sa Quran ang mga pamantayan at mga batas bilang gabay sa sangkatauhan. So ang Quran ang kumpleto lang po ito, the last and final testament. Katulad na lamang, ipinag-utos ko na sambahin ang Diyos. Sa Quran, kinumpleto na po kung paano sambahin ang Diyos. Bago sumikat ang araw, sa bandang tanghali, sa bandang hapon, at paglubog ng araw, at sa bandang gabi. So kinumpleto na po sa Quran. Kaya kailangan po natin ang Quran dahil nandyan po ang mga batas kung paano tayo mamuhay po dito sa mundo dito. Yun po ang guide ng isang tao upang maging mabuti siya at magiging magtagumpay siya sa mundo ito. Ito po, sabi ng Diyos sa atin. Mamayag kami gayon al Islamiyina. Mamayag mayuminhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sabi niya, ang sino man gumagawa at naghahangad ng ibang pamamaraan ng pamumuhay maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin sa kanya at sa araw ng paghuhukom, siya ay mapababilang sa mga talunan, mga lugi. So yun pong panghuli po natin mensahe. Sinabi ng Diyos, ang sino man gumagawa at naghahangad ng ibang pamamaraan maliban sa pamamaraan ng Islam ay hindi ito tatanggapin sa kanya sa araw ng at sa huling araw siya ay mapapabilang sa mga lugi. Yung mga lugi po, akala natin napakarami na natin nagawang kabutihan ngunit sa kabilang buhay
mali pala ang pamaraan ng ginawang natin. Hindi pala yung pamaraan ng gusto ng Diyos sa atin. Kaya, pag-isipan po natin, tama natin ang ating pamaraan sa pamagitan ng pagsunod po sa reliyong Islam at pag-aralan natin ang mga batas dyan, dahil nandyan na po yung kompleto. Kompleto na ng Diyos ang batas ng Islam. So, ulit ko, ang lahat ng pamaraan ng pamumuhay, magmula kay Adan hanggang sa panahon natin ngayon, hanggang sa huling araw, ay walang iba kundi ang pamamaraan na gusto ng Diyos at ito ang tinatawag na al-Islam. Ang relihiyon na Islam, ang pamaraan ng Islam, dahil kapag gumawa tayo ng ibang pamaraan, not counted. Kung mga sa basketball, nakashoot ka nga, pero not counted. Kahit pa, kabundok ang kabutihan mo, ulit mali pa lang pamamaraan, ay hindi ko na matatanggap ng namin sa Diyos. So, hanggang dito na lang po, nawa ay meron po kayong nakuha na mapapakinabangan. So, ito po ay may pakinabang, ito po ay nagmula sa Diyos. At kung meron pa ako nasabing kamalian, ito po ay dahil po sa kainaan po bilang tao. Hanggang dito na lamang, at nawa ang kapalipatan sa atin. Para artista. Para na. So, ano pala ng Diyos? Alhamdulillah. So, magbigay kayo ng ilang batas na binigay ang naliwanag ng kapatid. At isa ang dalawang batas. Anong batas na pinapaliwanag natin sa kapatid? Ito lang. Meron na kagatan ng batas. O binigay ka na ng kwenta o revelasyon. Batas po yung napanggit na ako sa kapatid. Revelasyon. No? Anong batas? Batas? Yung bigyan na ng mga propeta, anong revelasyon? Katulad ng suhok na propeta Abraham. Meron sa binanggit. No? Yung kay David, kay Dawood. Anong batas? Anong revelasyon? Kay David, kay Dawood. Binabanggit siya, ano? Hindi ako naman. Ano pa ang revelasyon na binigay kay Prophet David? Si Dawood, yung pumatay ni Goliath. David, propeta po yun, napaniwala namin propeta. Anong revelasyon na binigay kay David? Kay Dawood. Kay Dawood alayhis salam. Nabanggit niya kanina. Hindi ata ka namin. Bumubol siya na yun. Kakyaw lang. Kakyaw lang. Tawag ka. Kayo mo sana lang. Tawag ka. Ito niya tawag na Salmo. Awit, Salmo, David. Yung kay Moses na lang, sige kay Moses. Anong batas? Anong revelasyon? Nadala-dala ni Moses. Anong batas? Nagimamit? Hindi ba nagimamit? Kung meron siya binanggit. Si Moses. Si Moses. Nabiyak ng dagat. Biniyak na sa tulong ng Allah, nabiyak ng dagat. Anong revelasyon? Anong batas? Nabigay kay Moses. Wala rin. Wala? Kapo na lang sa... Mamaya na siguro? Wala lang, kapo. Sige. So yung ating kapo yung sunod tayo. Sunod muna tayo. Sige. Ano? Masala, washing wala lang. So parapon muna tayo para pagtatanggal ng mashallah bro. Inumin ha. Hindi lagay ng alak to ha. Tubig, ilalagay dito. Kaya juice, kape. Hindi alak. Okay. Sige, bubunutin. Number ano? Ito, walang dayaan ito ha. Hindi kayo ginagaya. Maksudnya, ginagaya. Masa natin dyan? 51. Number 51. Ha? 51? 51 daw. Ana Joy, at talan. Masyaallah. Allah Akbar. Ito, kumangin. Masyaallah. Hindi na alam mo rin ang kampaya nyo. Ito, may hangin mo na. Hindi na alam mo rin. Masyaallah. 111. 111. Triple 1. Lady Jane Matira. Lady Jane. Patira.
Makura. Wala. 1, 2, 3, 2, 5 lang. O, dito. Number. Pag wala dito, papalitan natin, no? Unfair naman kapag tinawag yung pangalan pag wala dito, no? Kailangan dito yung mga nagpilit, no? Sige, Number 38. 38. Grace Amparo. Amparo, Grace. Okay, ako lang pa may isa pang pangpasigla na bibilhin ko sa inyo. Ang una na makapagbibigay, ito, 50 pesos yan. Ang unang makapagdadala rito ng perdible. Partible. Perdible.